The Holy Bible. Reading Plan, 31st Day, Tagalog Version. Exodus chapters 32 to 34 and Philippians chapter 3. Exodus chapter 32. Ang Gintong Baka. Ika-32 kabanata. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin, dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto." Sumagot si Aaron, "Kunin niyo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo, at dalhin ninyo sa akin." Kaya kinuha nilang lahat ang gintong mga hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." Pagkakita ni Aaron na sumaya ang mga tao, nagpagawa siya ng altar sa harap ng baka at ipinaalam sa kanila, "Bukas, magdaraos tayo ng pista para sa karangalan ng Panginoon." Kaya kinaumagahan, maagang bumangon ang mga tao at nag-alay ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Kumain sila at uminom at nilubos ang pagsasaya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumaba ka na dahil nagpapakasama ang mga kababayan mo na inilabas mo sa Ehipto." Napakadali nilang tumalikod sa mga itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyosang ito at sinabi, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Kaya pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa." Pero nagmakaawa si Moises sa Panginoon na kaniyang Diyos. "O Panginoon, bakit po ninyo ipapalasap ang galit nyo sa inyong mga mamamayang inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila niyong kapangyarihan? Ano na lang po ang sasabihin ng mga Ehipsyo? Na kinuha po ninyo ang inyong mga mamamayan sa Ehipto para patayin sa kabundukan at mawala sila sa mundo? O Panginoon, huwag po ninyong ituloy ang matinding galit ninyo sa kanila. Huwag ninyo silang papatayin. Alalahanin po ninyo ang ipinangako niyo sa inyong lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob, na pararamihin ninyo ang lahi nila na kasindami ng bituin sa langit, at ibibigay ninyo sa lahi nila ang lahat ng lupaing ipinangako ninyo sa kanila, at magiging kanila ito magpakailanman. Kaya hindi na itinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanyang mga mamamayan. Bumaba si Moises ng bundok, nadala ang 2 malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Nakasulat ang mga utos sa harap at likod ng bato. Ang Diyos mismo ang gumawa at sumulat nito. Nang marinig ni Josue ang kaguluhan ng mga tao, sinabi niya kay Moises, "Parang may ingay ng digmaan sa kampo." Sumagot si Moises, "Hindi ingay ng digmaan ang naririnig ko, kundi ingay ng mga awitan." Nang malapit na si Moises sa kampo, nakita niya ang Diyos-Diyosang baka at ang pagsasayaw ng mga tao. Kaya nagalit siya ng matindi. Inihagis niya sa paanan ng bundok ang malalapad na bato na dala niya at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos kinuha niya ang Diyos-Diyosang baka na ginawa nila at sinunog ito. Dinurog niya ito ng pinong-pino at inihalo sa tubig at ipinainom sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ano ba itong ginawa ng mga tao sa iyo at pinabayaan mo silang magkasala?" Sumagot si Aaron, "Huwag po kayong magalit sa akin. Alam niyo kung gaano sila kadaling gumawa ng kasamaan. Sinabi nila sa akin, 'Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin,' dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa taong si Moises na naglabas sa atin sa Ehipto. Kaya sinabi ko sa kanila,
Nadalhin nila sa akin ang mga alahas nilang ginto. Nang madala nila ito sa akin, inihagis ko ito sa apoy, at mula roon, nabuo itong baka. Nakita ni Moises na nagwawala ang mga tao, at pinababayaan lang sila ni Aaron. Dahil dito naging katawa-tawa sila sa mga kaaway nila sa palibot. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Sino man sa inyo na pumapanig sa Panginoon, lumapit sa akin." At nagtipon sa kanya ang lahat ng mga Levita. Sinabi ni Moises sa kanila, "Sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na isukbit ng bawat isa sa inyo ang mga espada ninyo. Libutin ninyo ang buong kampo, at patayin ninyo ang masasamang taong ito, kahit na kapatid pa ninyo, kaibigan o kapitbahay." Sinunod ng mga Levita ang iniutos sa kanila ni Moises, at ng araw na iyon, 3,000 ang taong namatay. Sinabi ni Moises sa mga Levita, "Ibinukod kayo ng Panginoon sa araw na ito, dahil pinagpapatay ninyo kahit mga anak ninyo at mga kapatid. Kaya binasbasan niya kayo sa araw na ito." Nang sumunod na araw, sinabi ni Moises sa mga tao, "Nakagawa kayo ng malaking kasalanan, pero aakyat ako ngayon sa bundok, doon sa Panginoon. Baka matulungan ko kayong mapatawad sa inyong mga kasalanan." Kaya bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, "O Panginoon, malaking kasalanan po ang nagawa ng mga taong ito. Gumawa sila ng Diyos na ginto, pero ngayon patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan niyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aklat ko. Lumakad ka na, at pangunahan ng mga tao papunta sa lugar na sinabi ko sa iyo, at pangungunahan kayo ng anghel ko. Pero darating ang panahon na parurusahan ko sila sa mga kasalanan nila." At nagpadala ang Panginoon ng mga karamdaman sa mga Israelita, dahil sinamba nila ang Diyos-Diyosang baka na ginawa ni Aaron. Exodus chapter 33. 33 Kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umalis ka sa lugar na ito, kasama ang mga mamamayang inilabas mo sa Ehipto, at pumunta kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac, at Jacob. Sinabi ko sa kanila noon na ibibigay ko ang mga lupaing ito sa kanilang mga salinlahi. Pauunahin ko ang anghel sa inyo, at itataboy ko ang mga Kananeo, Amoreo, Hiteo, Perezeo, Hiveo at Jebuseo sa lugar na iyon. Kayo lang ang pupunta roon sa maganda at masaganang lupain. Hindi ko kayo sasamahan, dahil matigas ang mga ulo ninyo, at baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan." Nang marinig ng mga tao ang masasakit na salitang ito, labis silang nalungkot at hindi nila isinuot ang kanilang mga alahas, sapagkat iniutos ng Panginoon kay Moises na sabihin ito sa mga Israelita, "Napakatigas ng ulo ninyo. Kung sasamahan ko kayo, kahit nasa sandaling panahon lang, baka mapatay ko pa kayo. Ngayon, hubarin ninyo ang mga alahas ninyo hanggang sa makapagdesisyon ako kung ano ang gagawin ko sa inyo." Kaya hinubad ng mga Israelita ang mga alahas nila roon sa bundok ng Horeb. Ang toldang tipanan. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tolda malayo sa kampo. Ang toldang ito'y tinatawag na toldang tipanan. Pumupunta sa toldang ito ang sinumang gustong malaman ang kalooban ng Panginoon. Sa tuwing papasok si Moises sa tolda, tumatayo ang mga tao sa pintuan ng mga tolda nila. Tinitingnan nila si Moises hanggang sa makapasok siya sa tolda. At habang naroon si Moises sa loob, bumababa ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda, habang nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. At kapag nakita ng mga tao ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda, tumatayo sila at sumasamba sa Panginoon sa may pintuan ng tolda nila. Kapag nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises,
Magkaharap sila, katulad ng magkaibigan na nagkukwentuhan. Pagkatapos, bumabalik si Moises sa kampo. Pero ang binata niyang lingkod na si Josue na anak ni Nun ay nananatili sa tolda. Nakita ni Moises ang makapangyarihang presensya ng Diyos. Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Lagi po ninyong sinasabi sa akin na pangunahan ko ang inyong mga mamamayan sa pagpunta sa lupaing ipinangako ninyo. Pero hindi pa po ninyo ipinapaalam kung sino ang pasasamahin ninyo sa akin. Sinabi pa po ninyo na kilalang kilala nyo ako at nalulugod kayo sa akin. Kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, turuan nyo ako ng mga pamamaraan ninyo para makilala ko kayo at para mas matuwa pa kayo sa akin. Alalahanin po ninyong ang bansang ito ay bayan ninyo." Sumagot ang Panginoon, "Ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan." Sinabi ni Moises sa kanya, "Kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi nyo kami sasamahan? At paano po nila malalaman na espesyal kaming mga mamamayan kaysa sa ibang mamamayan sa mundo?" Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Gagawin ko ang ipinapakiusap mo, dahil nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala kita." Sinabi ni Moises, "Ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo." Sumagot ang Panginoon, "Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko, at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha, dahil walang taong nakakita sa mukha ko ng nabuhay." Sinabi ng Panginoon, "Tumayo ka rito sa bato malapit sa akin, at habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapasok kita sa siwang ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay, hanggang sa makadaan ako. Pagkatapos tatanggalin ko ang kamay ko, at makikita mo ang likod ko, pero hindi ang aking mukha." Exodus chapter 34. Ang bagong malalapad na bato. Ika-34 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tumapyas ka ng 2 malalapad na bato gaya noong una, dahil susulatan ko ito ng mga salitang nakasulat sa naunang bato na binasag mo. Maghanda ka bukas ng umaga, at umakyat ka sa bundok ng Sinai. Makipagkita ka sa akin sa itaas ng bundok. Kailangang walang sasama sa iyo. Walang sino mang makikita sa kahit saang bahagi ng bundok. Kahit na mga tupa o baka ay hindi maaaring manginain sa bundok." Kaya tumapyas si Moises ng 2 malalapad na bato, gaya noong una. At kinabukasan, maaga pa'y umakyat na siya sa bundok, ayon sa iniutos ng Panginoon, dala ang 2 malalapad na bato. Bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap, at binanggit niya ang kanyang pangalang Panginoon, habang nakatayo si Moises sa presensya niya. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, "Ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao, at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway, at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi, hanggang sa 3 at 4 na henerasyon." Nagpatira pa si Moises sa lupa at sumamba. Sinabi niya, "O Panginoon, kung nalulugod po kayo sa akin, nakikiusap po akong sumama kayo sa amin, kahit na matigas ang ulo ng mga taong ito. Patawarin po ninyo kami sa aming kasamaan at mga kasalanan. Tanggapin niyo po kami bilang inyong mga mamamayan." Inulit ang kasunduan. Sinabi ng Panginoon, "Gagawa ako ng kasunduan sa inyo. Sa harap ng lahat ng kababayan mo, gagawa ako ng mga kamanghamanghang bagay
na hinding-hindi ko pa nagagawa sa kahit saang bansa sa buong mundo. Makikita ng mga mamamayan sa palibot ninyo ang mga bagay na gagawin ko sa pamamagitan mo. Sundin mo ang iniutos ko sa iyo sa araw na ito. Itataboy ko ang mga Amoreo, Kananeo, Hiteo, Perezeo, Hibeo at mga Jebuseo mula sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Huwag kang gagawa ng kasunduan sa mga tao sa lupaing pupuntahan ninyo, dahil magiging bitag ito para sa inyo. Sa halip, gibain ninyo ang mga altar nila, durugin ang mga alaalang bato nila, at putulin ang mga posteng simbolo ng diyosang si Asyera. Huwag kayong sasamba sa ibang mga diyos, dahil ako ang Panginoon ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taong nakatira sa lupain na pupuntahan ninyo, dahil baka matukso kayong kumain ng mga handog nila, at anyayahan nila kayo sa paghahandog at pagsamba nila sa kanilang mga Diyos. Baka mapangasawa ng mga anak nyo ang mga anak nila, na silang magtutulak sa kanila sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ayon sa iniutos ko sa inyo, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa itinakdang panahon sa buwan ng Abib, dahil iyon ang buwan nang lumabas kayo ng Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, pati ang panganay na lalaki ng mga hayop ninyo. Maaaring matubos ang panganay na lalaki ng mga asno nyo sa pamamagitan ng pagpapalit dito ng tupa. Pero kung hindi ito tutubusin, kailangang patayin ang asno sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Maaari rin ninyong matubos ang mga panganay ninyong lalaki. Walang makakalapit sa akin na walang dalang mga handog. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Pero sa ika-7 araw, ay magpahinga kayo, kahit sa panahon ng pag-aararo at pag-ani. Ipagdiwang ninyo ang pista ng pag-aani kung mag-aani kayo ng mga unang ani ng trigo. At ipagdiwang din ninyo ang pista ng katapusan ng pag-ani sa katapusan ng taon. 3 beses sa isang taon, pupunta ang kalalakihan ninyo sa mga pistang ito sa pagsamba sa Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel. Itataboy ko ang mga mamamayan sa lupaing ibibigay ko sa inyo, at palalawakin ko ang teritoryo ninyo. At walang sasalakay o aagaw sa bansa ninyo sa panahong lumalapit kayo sa akin na Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa akin, at kahit anong may pampaalsa. Huwag din kayong magtitira para sa susunod na araw ng karne ng tupa na handog ninyo sa panahon ng pista ng paglampas ng anghel. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isulat mo itong sinasabi ko, dahil ito ang tuntunin ng kasunduan ko sa iyo at sa Israel." Naroon si Moises kasama ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na wala siyang kinain at ininom. Isinulat niya sa malalapad na bato ang mga tuntunin ng kasunduan, ang 10 utos. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya ang 2 malalapad na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. Nang makita niya Aaron at ng lahat ng mga Israelita ang nakakasilaw na mukha ni Moises, natakot silang lumapit sa kanya. Pero ipinatawag sila ni Moises, kaya lumapit sila Aaron at ang mga pinuno ng mamamayan ng Israel, at nagkipag-usap si Moises sa kanila. Pagkatapos, lumapit ang lahat ng mga Israelita sa kanya. At sinabi niya sa kanila ang lahat ng utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. Matapos makipag-usap ni Moises sa kanila, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha.
Pero sa tuwing papasok siya sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, tinatanggal niya ang talukbong hanggang sa makalabas siya ng tolda. Kapag nakalabas na siya, sinasabi niya sa mga Israelita ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanya. At nakikita ng mga Israelita ang nakakasilaw niyang mukha. At tatalukbungan na naman ni Moises ang mukha niya hanggang sa bumalik siya sa tolda para makipag-usap sa Panginoon. The Book of Philippians chapter 3. Ikatlong kabanata. Ang tunay na pagiging matuwid. Ngayon mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil para ito sa kabutihan ninyo. Mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Kung sa bagay, mayroon akong maipagmamalaki kung ang pagsunod sa mga seremonya ang pag-uusapan. Kung iniisip ni Numan na may katuwiran siyang magmalaki sa mga bagay na ito, lalo na ako, sapagkat noong 8 araw pa lamang ako ay tinuli na ako. Isa akong Israelita mula sa lahi ni Benjamin. Kaya kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman ang pag-uusapan, talagang sinusunod ko ito dahil Pariseo ako. Kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod ko sa relihiyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang maipipintas sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang iyan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. At ako na may maging Kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa Kanya sa kamatayan niya. Sa ganoon mabubuhay akong muli. Hari nawa. Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang hiba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. Mga kapatid, tularan nyo ako at tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Sapagkat maraming namumuhay na salungat sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila at naluluha akong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon. Kapahamakan ang kahihinatnan nila dahil dinidyos nila ang kanilang tiyan. Ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan at mula roon hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa
at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.